Nanindigan si Ombudsman Remulla na dapat ay igalang umano ng Senado ang kaniyang desisyon. Nagbigay ng pahayag si Remulla kaugnay ng posibilidad na hindi sundin ng Senado ang kaniyang kautusan na ipadismiss si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Remulla, kung sakaling baliwalain ng Senado ang kaniyang direktiba, handa siyang dalhin ang usapin sa Korte Suprema upang ipagtanggol ang mandato ng kaniyang tanggapan. Matatanda ang inanunsyo ni Remulla na magpapadala siya ng liham sa Senado upang ipatupad ang dismissal ni Villanueva na may kaugnayan sa naunang suspension nito noong 2016 dahil sa umano'y maling paggamit ito ng kaniyang PIDAL noong siya pa ang kinatawa ng CIBAC party list. Subalit naniniwala naman si Senador Alan Peter Cayetano na si dating Senadora Leila de Lima ang nasa likod ng isyong kinakaharap ngayon ni Senator Joel Villanueva sa tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Cayetano, ginagawa umano nito ni de Lima upang palabasing patas siya sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya at mali ang mga ibinibintang laban kay Senator Villanueva. Giit ni Cayetano, lalong mapapasama si Ombudsman Boying Remulla dahil sa pagkakaroon ng tagapagpayo sa may motibong politika. Lagdag pa niya, dapat mag-ingat ang Ombudsman sa mga hakbang na posibleng gamitin para lamang sa pansariling interes ng ilang individual. Nadali, mukhang binoykot siya ng Senado at naku po, at nilumpo. Naka, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta, ha? Pero una nating tingnan yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige, may lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito, mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Pero swerte mo Remulla, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba, sigurado yun, nabendalo ka. Kasi gusto niya yung bendalo ka. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nadali siya nadali. Mukhang binoykot siya ng Senado at naku po, at nilumpo. Naka, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta, ha? Pero una nating tingnan yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige, may lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito, mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Pero swerte mo Remulla, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba, sigurado yun, nabendalo ka. Kasi gusto niya yung bendalo ka. Di ba, ewan ko ba kung anong meron dyan sa bendalo ka na yan Pero sigurado kung nandyan si Marcoleta, naku po, lalo kang nayari. Yung yabang mo, siguradong mawawala yan. Kasi itong si Remulla, kung makasagot, akala mo nasa kanto Yung yabang baga, para bagang presidente, dinaig mo pa yung yabang ng presidente. Sa bagay, wala nga naman yung presidente natin, mahinang nila lang. So, talagang dadaigin mo yung yabang niyan. Hindi, kasi alam mo, diyan mo makikita pagkang leader, matikas, yung mga nasa baba niyan, humble. Medyo, alam mo yun, pag matikas yung nasa pinuno. Nakakita ka ng mga gangster movie na yung leader nila ay matikas, tapos yung mga tao nila mas mayabang pa dun sa pinuno. Hindi, di ba? Kasi nga, matikas. Pero, ngunit dapat subalit. Pag ang isang pinuno ay walang kwenta, mahinang nila lang, asahan mo lahat ng mga nasa paligid niya napakayabang. Kasi nga, doon bumabawi ng lakas ang gobyerno, ika nga. Doon bumabawi ang lakas ng organisasyon. Yung leader, mahinang nila lang, so doon na lang sa mga tauhan niya, mga mayayabang. Parang gano'n na nangyayari dito kay Remulla di ba? Saksakan ng yabang.
si Romualdez, saksakan ni ng yabang. Ay, sus, Ginoo. Alam mo talaga napakahina ng nilalang nito ni Marcos. So ito, pakinggan mo natin itong usapan nitong mga idol natin dito sa Net25. O, pasok ha, pasok. O, ito. Kaya ng itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami Ay, kayo mali, dyan sa sorry. Boracay. Ganon? Yan ang Hindi pa yan. umiikot. Forward pa yung mga natin. mula sa ibang bansa. Kanya, di ba? Oo. Dito sa media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Ayun pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman, Kaya lang, O, tinan mo, yan, Isa lang, Oo nga. di ba nyo nakita nung yung DOE? Kami dalawa lang. Minsan may tumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Opo, oo. Ganun din. Opo. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo na chairman. Kanina pupunta sana ako, kaya lang, ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay, salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Yan mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Naka po, yari kayo. ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan, Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayaw, sana. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun lang na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi naman diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Problema, Sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako ang Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Opo. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sa Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. 2016 pa yon. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, opo. Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro ganun, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Saka makikita mo. CCMS. Ayan, opo. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag
due diligence Parang nga. case category management system. Yeah. Nako, yan ang nga sinasabi natin eh. Meron naman doon, kulang lang sa research. Ano po, na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa system. Mali naman kay Jan, Senator Marcoleta. Para sa administrasyon na ito, lalong-lalo na sa administrasyon ni Remulla, kailangan epal ka everyday of your life. Kailangan araw-araw mag-appear ka sa media. Yan ang basihan kung meron kang ginagawa o hindi. Mali kay Jan, Senator Marcoleta. I beg to disagree. Sa administrasyon na ito, pag hindi ka epal, wala kang premyo. Wala kang acknowledgement. Kailangan talaga magbida-bida ka. Katulad ni Claire Castro o katulad nito ni Remulla. Kailangan may ganun. Pag wala kang bilang. Ganun yun eh. CMS eh. Oho. Hindi naman kumo hindi pinabli, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa si Joel, sinabi niya, total nanalo naman siya, nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Eh si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko, sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung Daldal ng daldal yun eh. sinundan mo ng bago ngayon. Daldal din ng daldal. Patay tayo dyan. Dapat ipagbawal sa batas yan yung daldal ng daldal, no? Paano kaya gagawin yun, ano? Gusto rin mong magpamedya. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Sayang! Sayang! Dapat nandun kayo para nagtalo kayo. Hindi kasi totoo naman eh. Di ba? Totoo naman, hindi dapat ganun. Yung bida-bida ka. Hindi dapat yung porket hindi mo nakita, sinikreto sa'yo. Tanginang niyan, pati Malacanang ngayon, nagdududa daw. Hayop yan, oo. Hayop talaga. Pakita ko sa inyo maya-maya. Unya-unya, easy. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media ata hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Kaya requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi na. Tangina ninyong media. Requirement ba yun na ipaalam sa inyo? Pambira kayo. Kung hindi nyo alam, kasalanan nyo yan. Alamin ninyo, di ba? Kasi ang problema sa inyo, gusto nyo spoon feed lahat eh. Di ba? At saka una-una, sabi nga, mga baka-batang media pa yung mga nandyan. Kasi tayo, nalaman natin yan eh. Ina-announce natin yan dito. Di ba? Ilang beses na in-announce din ni Villanueva yan. Hindi ko maintindihan, di alam nung iba. Tuloy. Yun nga ang Sana pangyayari. po nakalagay yun. Kailangan po ba Ilathala, obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman natin requirements po yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Di ba? Kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Nababahala po. Ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Ako, matras na din. Nauna yung mga Diskaya. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen? Pagka cooperative o state witness? O di tawagin niyo yung ombudsman. Ano na ako nagsabi, natakot tinatanong. Ito, ipapakita ko lang po sa inyo yung announcement ng Malacanang o yung sinabi ng Malacanang. Alam mo, dito talaga, natatawa talaga ako. Nababahala po ang palasyo. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Naalala niyo yung pato? Yung pato na dinala sa sabungan. Merong isang sabungero, dinala yung pato doon sa sabungan. Tapos yung may-ari, sabi, hindi, mananalo ito, ilalaban ko ito sa mga Texas. Sabi ganun, nilaro. Ang ginawa niya, alam niyang matatalo, di ba? Pumusta siya sa kalaban. Kaya lang, may mga tanga. Pumusta dun sa pato. So, may katangahan na nga yung dalhin mo yung pato dun. May pumusta pa sa pato. Pato, alam mo yung parang mga ganun-ganun. Pato ba yun? Basta, di ba? Ganun katanga. Alam mo na nga ang tanga, pumusta ka pa. Parang ganun na Malacanang. Tanga na nga.
Yung sinasabing sinikreto, bakit? Kasi hindi nag-research, meron naman pala sa record. Naka-record naman pala, hindi lang nag-research. Tapos sasabihin mo pa ngayon, nako, sinikreto, bakit sinikreto yan? Yun na talaga masasabi mong isang halimbawa na tanga na, pumusta ka pa doon sa tanga. Ito, pakinggan natin pakinggan. Ano rin? Sa umano'y secret decision ng Ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong ito noon pang 2019. Nako. Bagay na ikinagulat ni Ombudsman Boy Remulla. Nagulat ba ng ganun? Mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano nga ba ang reaksyon ng palasyo ukol dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating Ombudsman Martires? Alam mo siya, kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng Ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Senador Joel Villanueva, ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong dyan siya, kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng Ombudsman kung talagang secret decision nga itong ginawa nila kay Senator Joel Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating Ombudsman Samuel Martires kung totoo ngang inilihim itong paglalabas ng desisyon na to. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla, imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali. Ang lupit talaga, no? Ang lupit mo talaga, Claire Castro. Ikaw na ang pinaka... Duktungan nyo na lang yun. Sa dulo. Ikaw na ang pinaka... Hindi, kasi... Hindi ko talaga magets Hindi ko talaga magets kung bakit ganun ang analyzation ng mga tao na porket hindi lang nila nakita, isinikreto na. Di ba? Kasalanan mo yan, hindi mo hinahanap Ayan naman po ay na-record. Nailagay, sabi nga ni Marcoleta, hindi importante ang, hindi ganun kahalaga ang i-publicize through media. Ang mas importante is yung ma-record. Yun Kaya nga 'di ba meron yung sinasabi diyan na yung ano bang pangalan nun, yung kailangan ay mai-record at nandoon yun. Hindi ko alam ba't ganito ang mga siguro ako halatang halata na Tingnan niyo Tina-target na ombudsman etong si Martires. Double whammy ka nga. At the same time, maingay ito dahil si Villanueva ito. So isang senador. At the same time, ito pa yung issue ng quote-unquote corruption. Na alam mo naman, trending ngayon yung issue ng corruption. So ibig sabihin, talagang ito yung pag-uusapan. Alam nila na pag-uusapan to. At dahil dyan, malilihis si Martin Romualdez. Gago! Yung investigasyon na nagaganap, di umano sa korupsyon na ginawa ng House of Representatives. Diba? Malilihis ngayon. Iisipin nila, mas pag-uusapan to kasi Kaya tuloy, pansinin mo halatang may kumukumpas Bakit? Bakit pati ang Malacanang nagre-react dito? Ombudsman is an independent independent agency po yan ng gobyerno. Kaya nga hindi, once na-appoint na yung ombudsman, hindi na pwedeng tanggalin yan ng presidente. Yan po ay impeachable, di ba? Kailangan impeach na lang yan para matanggal yan. Bakit ginawang ganun? To be an independent body. And yet ngayon, para bagang isang kumpas. Kung ano yung sinabi, parang nangyari, may kwento na mula sa Malacanang, kinumpasan nito si Remulla, at tapos sinigundahan ng Malacanang. Diba? Bakit? Para pag-usapan. At kung gusto ninyong malaman na ito ay may script na sinusunod, laging kasangkot dyan ang mainstream media. Without the mainstream media, hindi ito puputok. So, ang mainstream media, kung i-google nyo ngayon, talagang mula, mula umaga, tanghali, di ba? Hapon, prime time news sa gabi, hanggang madaling araw, yan ang topic. Para pukpukin talaga sa taong bayan na ito ang issue, huwag kay Martin. Gago!
Style ninyo bulok ha. Style ninyo bulok. Sa totoo lang ha, style ninyo bulok. Pero bahala kayo. Hindi naman utanga ang taong bayan kasi kung sa tingin niyo tatanga-tanga ang taong bayan, maniwala kayo sa akin, hindi tanga ang taong bayan. Oh. Ang logic kasi dyan, siya importante na maipagbigay alam yung mga inilalabas sa desisyon ng korte nang sa gayon ay makagawa rin naman ng mga legal remedies yung kabilang kampo. Halimbawa ay ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Pero maliban dyan, nagbigay din ng pahayag ang Malacanang tungkol naman doon sa inilabas ng desisyon ng Sandigan Bayan sa pagbabasura naman ng kaso laban kay Juan Ponce Enrile at mga kasamahan nito patungkol pa rin doon sa misuse of pork barrel funds. Ang sabi dyan ng Malacanang, inirerespeto nila kung ano man ang inilabas na desisyon ng korte, pero dito nila binigyang diin na hindi naman iniimpluwensyahan ng palasyo ang anumang desisyon ng korte dahil yan ay separate branch of the government. Alam naman kasi natin lahat na nananatili pa rin bilang Chief Presidential Legal Counsel si Secretary Juan Ponce Enrile habang gumugulong ang mga usaping ito. Maidagdag ko na rin siya, bukas nakatakda naman na magkaroon din ng meeting ang mga cabinet secretaries para mapag-usapan yung tungkol sa posibleng paglalabas sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo't yung ibang mga lehislador ay nagpakita na ng kanilang mga assets sa publiko pero hindi makakasama sa pulong na yan si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakda naman lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit. Siya? Maricel, para sa mga dismissal case katulad nung kay Senator Joel Villanueva noon at na sinasabi ngayon na naging parang secret decision, ano ba talaga ang pamantayan doon? Pagka ba naglabas ng desisyon, dapat inilalathala ba ito sa media? Bakit wala halos nang nakaalam? Alam mo, siya, nananatiling pala isipan sa atin yan kung bakit walang nakaalam. Kasi may mga media members din naman na nakatutok dyan sa ombudsman. So usually, nalalaan talaga ng mga nakatutok dyan. Patungkol sa partikular yan ang magandang tanong, ha? Yan ang magandang tanong. Okay. Ngayon, pasasagutin po natin, wait lang. Pasasagutin po natin mismo yung gumawa niyan. Kasi para mas maunawaan pa natin Ito. Joining us now, former Ombudsman Samuel Martires. Former Ombudsman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Janina, and to your listeners, good afternoon. All right, lots to talk about today. First of all, I'm reading your statement, which you sent to us yesterday. You said that the Senator Joel Villanueva, filed a timely motion for reconsideration, which in 2019 you granted and reversed the decision during the Carpio Morales era. Let's zero in on that first. How would you define the timeliness of the MR filed? What is your definition of it being timely, former Ombudsman? Well, a motion for reconsideration is considered timely filed if it is filed within the 15-day period that is provided for by the rules of the Office of the Ombudsman. So any motion for reconsideration that is filed out of time is considered as is denied by the Office of the Ombudsman. When did the Senator file his MR in 2016? You know, this is a 2019 decision that I made. This is a 2016 case. I don't remember anymore. Tingnan ninyo, pati yung media na nagtatanong hindi man lang nag-research. 2016 case, pero 2019 ang decision. At tinatanong niya yung 2016 daw na decision ng media. Dito pala malalaman mo na hindi ko sinasabing tanga yung media, pero hindi ko kasi perfecto din. Ito na nga, simple-simple. Trending na nga yung news, hindi niya pa ni-research. Di ba? Tuloy. The details of the case. All I remember is that I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember, except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. Sabi kasi ng media, bakit di mo na matandaan? Importante yan Paano kayo nakakasigurado na yung motion nyo ay pinadala ng tamang panahon? Alam mo, ewan ko. Ito lang masasagot ko Ako simpleng mamamayan lang na may mga kaso. Kaya alam ko yan. Hindi ka pwedeng lumagpas do sa expiry na binigay ng korte.
At kung yung korte na dumidinig ng kaso mo, nagkamali rin, particular, na para bagang sinabi niya, in 15 days kailangan ka mag-reply. Nakapag-reply naman ako in 14th day. Tapos sasabihin sa'yo ng korte, sorry, expired na, hindi ka na pwede mag-reply. Alam mo mangyayari? Ako, tatakbo ko dun sa mas mataas na korte at irereklamo ko yung korteng nasa baba. Sandali, 14th day ito yung receive day ko, may tatak. 40th, tapos makikita doon. 40th day. I-reverse ngayon nung upper court, yung nasa taas pa niya. Halimbawa, kung nasa RTC, nasa CA. Kung magkamali naman ng CA, may Supreme Court. So, hindi pa pwede kasi mayayari yung nasa baba. Meron silang mas boss sa taas. So, yung sinasabi ngayon ni Martires, na tinatanong kasi ni Isa, paano ka nakakasigurado na in 15 days hindi mo nga matandaan? Kasi maaaring hindi niya matandaan kasi dala na ng edad nitong ombudsman na ito. Di ba? Matanda naman na ho ito. Kitang-kita naman natin. Puting-puti na po. Matanda ho ito. Siyempre hindi niya matatanda ng lahat ng details na dinesisyonan ng ombudsman. Di ba? So hindi na siya Pero sabi niya nga, hindi naman kami tanga. We're not stupid na hindi sumunod sa pamantayan. Kasi remember, wag po nating kakalimutan ha. Wag po nating kakalimutan. Ang ombudsman ay hindi yan judge. Ano po yan? Sila lang yung magpo-prosecute, titingnan nila kung may probable cause isasampa sa sandigang bayan. After nun, may Supreme Court pa. So kung magkamali-mali yan, yari sila dun sa Supreme Court. Kaya kailangan, sigurado. At syempre, pag sinampa sa kanila, tapos paso na pala yung period na para mag-apply si Villanueva ng motion. Uy, mga kababayan, mayayari sila pagsalang nila. Mate-technical sila. Kaya tama yung sinasabi ni ombudsman dito. Martires, sinasabi niya, hindi kami tanga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.